Hello mga kakudkod, isang magandang araw at syempre maligayang Pasko dahil dispiras na dito sa Pilipinas. Meron ako ditong papaya dahil ito ay gagawin kong atsara at ito nga kinadkad ko na yan ng tansan gamit yung tapon o yung takip ng mga soft drinks kasi maganda yon. At ito ang ating sangkap, luya, sili, meron niyang bawang at ang carrots na may mga star. At meron din ako dito mga kakudkod na ito yung dato puti, masarap at syempre maasim. Nilagyan ko na rin yan ng asukal, yung 99 at yung pula, pwede yan mga kakudkod. At syempre yung paminta, wag niyong kalilimutan pero medyo maanghang-anghang. Ayan, buksan na natin yung kalan, no, painitan natin yan mga kakudkod. Sa umpisa, medyo tama lang yung init, yung apoy. At ngayon nga, kumukulo na ito mga kakudkod. Halo-haloan lang natin yan ng kaunti at mamaya babanlian na natin yung ating mga sangkap. At syempre sinasala ko yan mga kakudkod, buti na lang may dala talaga ako nitong pangmalakasang strainer. Galing pa yan ng Qatar kasi pinong-pino ito mga kakudkod. Yung iba kasi pag walang ganito, pwede yung gawin yung salaan nyo or pwede nyong gamitin yung mga tela o katsa pangsala sa mga katulad ng paminta kasi medyo maliit yung ating pamintang dinurog. So ito dahil nga meron akong strainer na talaga namang napaka liliit ng kanyang butas, pwede na. At syempre babanlian na natin yan ang ating mga sangkap katulad nito. Ito yung ating ginayat na bawang. Ganyan lang mga kakudkod, wag nyong i-overcook. Banli lang yan. At syempre itong siling haba. So wala tayo mga kakudkod yung capsicum or yung bell pepper. Kaya ang ginamit ko talaga yung siling haba. Tinanggalan ko yan ng buto mga kakudkod kasi super anghang yun pag yun ay nilagay nyo. So ganyan lang ang gawin nyo. Banlian nyo lang. At syempre itong ating luya. So yan, luya din. At sa lahat dyan, sa mga nagtatanong kung paano to gawin, simple lang ito mga kakudkod. Tingnan nyo lang, panoorin nyo itong aking video hanggang matapos. So ganyan. Siyempre kanina hindi ko na pinakita kung paano natin gayatin mga kakudkod. Alam niyo naman kung paano maggayat, diba? Puro pahaba mga kakudkod. So ayan, ganyan nga. Pagkatapos, ito na yung huli natin, yung star. O diba? Kasi ang carrots naman talaga hindi naman talaga niluluto. So pwede na yan kahit hindi niya masyadong lutuin. So dahil hindi magkasya ang ating strainer, kaya yan nilagay ko lahat. Pero kailangan tanggalin nyo kaagad mga kakudkod para hindi talaga ma-overcook yung ating mga sangkap o itong ating carrots. Ayan nga mga kakudkod. Ayan na yung natira natin na yung syrup niya. So, hayaan lang natin dyan mga kakudkod. Konting kulo lang at ayan, tapos na. Ang gagawin lang natin ay palalamigin natin ito mga kakudkod. At syempre nga pala, nakalimutan kong sabihin sa inyo, itong ating papaya na kinadkad ay talagang tinanggalan ko yan ng katas mga kakudkod. Pinilipit ko yan sa tela. So ilalagay nyo lang sa tela pagkatapos nyong kadkarin. At syempre pigain nyo hanggang matanggal yung katas. Kasi malambot yan mga kakudkod pag pinipigaan nyo. So dahil dyan, syempre binabanlian nga pala yan ng mainit na tubig. So wag nyong lulutuin. So ganun nga. So dahil dyan, ilalagay ko na yung syrup doon sa ating pinigaan na papayang kinadkad. At syempre binanlian ko yan ng mainit yung ating papayang kinadkad. So ganun lang mga kakudkod. So ilagay nyo na yung syrup pagkatapos nyong palamigin. Palamigin nyo naman ng konti mga kakudkod. Yung tamang-tama na lang. Para bago nyo ilagay sa papaya ay hindi naman maluto yung ating papayang kinadkad o binanlian na papaya, di ba? At pagkatapos ganyan, halu-haluin nyo na yung mga sangkap. So dahil dyan, hindi magkasya, ita-transfer ko na yan mga kakudkod sa isang malaking lagayan na may takip para pwede na natin yang i-preserve kahit matagal. So the more na matagal, mas masarap mga kakudkod. At syempre, ayon sa ating mga panlasa kailangan tikman natin habang nagpapainit tayo o nagpapakulo ng ating syrup na suka at yung nilagay natin na may kasamang sugar at paminta. Kailangan tikman natin. Para sa akin mga kakudkod, ang masarap na atsara, hindi
hindi umiibabaw yung asim. Kailangan talunin nyo yung asim ng asukal. Kasi kapag nangingibabaw yung asim, hindi masarap mga kakudkod, nakakaumay. Masakit sa panga, o diba? So ganyan lang, tamang-tama lang dapat mga kudkod ang lasa. Hindi mangingibabaw yung sugar o yung sobrang tamis at kailangan hindi rin magingibabaw yung kanyang asim. So ito mga kudkod, itatransfer ko na yan sa ating container na may takip para pwede na natin yung i-preserve o ilagay sa ref at anytime pwede nating kainin. Tamang-tama ito mga kudkod para sa ating Pasko at sa New Year. Syempre, mag-share din tayo sa ating kapatid dahil galing sa kanya yung pagkalaking papaya niyan mga kudkod. Ay hindi ko lang napicturan sa inyo. Talagang malaki yan mga kudkod. Nakita niyo naman sa aking mga video sa una-una, marami talaga silang papaya. Kaya fresh na fresh yan. At ang bunga niyan talagang matamis pag ito'y nahinog. Balak sana nila mga kudkod na pahinugin. Ang kaso nalaglag kasi natamaan nung nagdi-deliver ng truck or nung nagdadamping nga pala ng lupa. So ayan, sabi ko gawin na nating papaya para naman ay papaya atsara. So 'di ba napakinabangan? So ang ganda lang kasi dito mga kudkod sa probinsya kasi marami tayong maiisip na gawin kung ano man yung nasa paligid. O 'di ba? Hanggang sa muli mga kakudkod, maraming salamat sa inyong panunood. Maligayang Pasko at manigong bagong taon.